I am Yurimi Bascos and I am with my group mates, Janine Grace Madrid and Kirsten Claire Caballero. Together, we will discussing about the process, experience, and hard times that we went through while developing this website for our final project using Java Swing in Eclipse. For a brief description, Swing is a Java GUI widget toolkit. It is a component of a Java Foundation classes API from Oracle, which give Java programs a graphical user interface. Swing was created to offer a higher level of sophistication than the previous abstract window toolkit. In this in this project, we created a login page, register, and home page, and also inquiry. For our code program in login page, we started by creating a login page. We use text field to let the user input personal address. Yung text field, ito siya. To start our program, we started by creating a login page. We use text field to let the user input personal address. Ito yung text field na nilagay namin para sa aming login page. Kasunod nun, naglagay kami ng password field to finish the fill of form of the user. Ito yung password field na nilagay namin. We also added some buttons to redirect the pages of our JFrame programs, such as reset buttons, login, and exit. Para sa iba pa, sa font namin, sa color ng font, sa size, ito yung aming program. So, ngayon itatry natin yung code. I-run natin. Lalabas dito yung ating output, yung ating username, and yung password. Lalagay lang natin yung username. For our username, ang nilagay lang namin na username is yung admin. Then sa password is 123 args0. Show password. Capital letter. Then, login. Tapos, magla-login successfully siya. I-okay lang natin. Ito na yung lalabas sa panibagong output para sa register. To continue the discussion in this part, Ms. Caballero was assigned to discuss the register page, the home page, and the inquiry page. So hello, I am Kirsten Claire Caballero and I serve as the programmer, GUI designer, as well as the documenter. Here in our video, my groupmate stated that we are creating a programming codes for registration, homepage, and inquiry page. So dito sa registration form, we use text field and password field to let the user input their personal address. Pero in this project, nag-create na kami mismo ng sariling username, email, and password for the signing in page. So makikita natin dito sa programming code natin na gumamit tayo ng if-else condition, nag-create na tayo ng sarili nating username, nag-create na rin tayo ng sarili nating user ng email, and nag-create na rin tayo ng gagamitin nating password. Then, after mag-create ng password or may input dun sa sign-in page,
magre-redirect yung page natin sa homepage. So, pag tiningnan natin dito sa design, so dito makikita natin sa design ng ating program, sa register, makikita natin na dito nakalagay yung username field or yung text field natin na lalamanan natin ng username as well as yung lalamanan natin ng email. And itong dalawang to, ito yung paglalamanan natin ng password. So, nag-create din tayo ng button na mag-serve as our redirecting link para mapunta siya sa homepage. So, pag nira natin ito, hindi siya basta-basta magsa-sign in kapag walang nakalagay or walang naka-input na mga valid information or hindi pa ito napipill up lahat. So, para makapag-redirect tayo sa next page or daw sa homepage, mag-input tayo ng mga personal address. So, like this. Naglagay tayo ng username. Mag-create naman tayo ng email. Then next ay yung password. Then, re-repeat lang natin yung password parang sa sign-in or sa registration form lang. Then, agree to all statements in term of service. Then, sign up. Then, makikita natin dito na meron tayong pop-up message na sign up successfully. Then, magre-redirect siya sa homepage. So, dito naman sa homepage, X muna natin to. Tingnan natin dun sa pinaka-code ng homepage. So, dito naman sa homepage, gumamit tayo ng JPanel. Gumamit din tayo ng JButton. Gumamit din tayo ng JLabel para mabuo natin yung sa homepage natin. So, tingnan natin sa design. Yan. So, sa design, naglagay lang kami ng mga per categories na so, dito sa homepage, naggumamit lang kami ng label, JLabel, JPanel, tsaka ng JButton. So, dito sa pag-create namin or pagde-design namin, gumamit lang kami ng JLabel. And ito dito sa mga to, ito yung mga JButton na ginamit namin. Kapag pinindot namin tong inquiry, magre-redirect siya sa ibang page. And as well, pag pinindot naman natin yung logout, magla-logout siya galing sa homepage. Okay, so, dito sa design, kapag niran natin yung program natin, pag pinindot natin itong button natin ng inquiry, magre-redirect siya doon sa ating code. Or doon sa panibago nating page. Teka, exit natin to. So, sa part na to, makikita natin yung pinaka-code na ginamit natin doon sa pagbuo natin ng inquiry page. So, gumamit tayo ng button, tsaka ng JPanel. So, gumamit din tayo nung ating switch para magkaroon tayo ng choices kapag nag-input tayo ng iba't ibang responses dun sa ating inquiry. So, try natin sa design. Dito sa design, gumamit tayo ng button. Pinangalanan natin siya as send. And here dito din, gumamit naman tayo ng text field para mahayaan natin yung user na makapag-input ng kanilang messages. So, kapag niran natin to, yan, automatically magsasend yung chatbot natin ng response na based dun sa ating ginawang cases or dun sa ating ginawang switch cases. So, tulad dito, para magawa natin yung send button,
So, para magamit natin yung send button, nag-declare tayo ng string name na user input na kapag nag-input tayo ng user, nag-input yung user ng messages, galing dun sa user input field, isa-send niya directly yun dun sa ating program. So, parang magkakaroon ng messages or yung transaction ng mga messages. So, kung babalik tayo dun sa ating design at iraran natin yung program natin, let's say ganito yung sabihin natin. Then, magre-response yung chatbot natin. Since yung objective ng program namin ay to provide help dun sa mga students na nag-i-inquire about sa mga requirements nila, etong chatbot na to, ayun yung layunin niya, yung makapag-help dun sa mga students para makapagbigay ng mga requirements. So, tulad nito, so dito, let's say na hihingi tayo ng request ng ating good moral certificate. So, kapag hindi ganito yung response ng chatbot, ibig sabihin hindi niya naintindihan na maayos yung ating message. So uulitin lang naman ulit natin yung message natin. Like this. So, ganito yung magiging response ng chatbot natin. Then just like malicious contents. So, pag ganito na yung nakuha nating response, Kung ka na sa inquiry agad. So, tapos na. Hoy! May laptop. yan. So, pag ganito na yung response, ibig sabihin na nakuha ng chatbot natin yung mismong pinaparating natin sa request natin. So, for you to better understand the process of our program, Janine Madrid will be discussing and showing you the whole process. So, I am Jean Grace Mulper Madrid. I'm here to discuss the full output of our system. So, test. So, pagka punta mo dito sa may final login prog, dito lalabas yung pinaka sign in namin or the login process. So, dito sa may login, meron na kaming account na nagawa which is the name is admin. So, kung wala pa naman, pwede naman kayong pumunta sa register. Just click the register and input the name,
admin, so yung email. Gmail. Tapos, here naman nilalagay natin yung password. So, kahit anong password, pwedeng ilagay. Zero. Tapos, dito, sa pangalawa, just enter lang natin ulit kung ano yung password natin nung una. Dito sa login. Ayan. Try natin dito. Input lang natin ang password. Pwede natin i-show password. So, pindutin natin yung show password. Then, login. Okay, lumabas. Login successfully. So, okay. So, pag pindutin sa dashboard, ito yung lalabas. And then, inquiry. Ito yung parang chatbot namin if ever man na mag-ask ka. So, try natin mag-chat. So, ayun. Nagre-respond siya. So, if ever na tapos na, just pindutin natin log out. Then, confirm if you want to log out. Yes. Then, yun lang. Tapos na.